So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, another one na naman po ulit itong ginawang katarantaduhan ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan nyo noon, 'di ba? Mga minamahal, merong grupo na ang pangalan ay puro mga chichirya na nakakatanggap ng funds ni Vice President Sara Duterte. Si Cocoy Villamin, di ba, mga minamahal, at itong si Mary Grace Piatos. Pero napagtanto natin na itong si Mary Grace Piatos, itong si Cocoy Villamin, at itong iba pa, ay wala pong birth certificate or marriage certificate, as in walang record sa PSA. Kaya nga, question itong pagkatao ng mga pangalan na nakakatanggap di umano ng pera ni Vice President Sara Duterte galing sa confidential funds. Now, mga minamahal, eto na naman po, meron na namang panibago. O, tingnan ninyo. So, kailangan ipaliwanag to ni Vice President Sara Duterte. Sabi dito, panibagong karakter, mga minamahal. Merong J. Camote, Miggy Mango, found on OVP confidential funds receipt, says lawmaker. Alam nyo mga minamahal, receipt na nga lang yung kailangan sa confidential funds, hindi pa talaga magawan ng maayos ni Vice President Sara Duterte, kung kaya kailangan pa nilang mag-imbento ng samot-saring pangalan para patunayan na ang confidential funds ay nagastos nila sa tama. Receipt na nga lang yung kailangan ninyo, hindi nyo pa kayang ma-approve. So mga minamahal, sabi dito sa balita, walang birth, marriage, or death records sina J. Camote, Miggy Mango, at 5 dudong sa nakalistang tumanggap ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan mga minamahal sa Ma'am Babatas. So yung punto ko lang naman kasi dito, ano pa nga ba yung bago? Mga minamahal, ano pa nga ba yung aasahan natin dito kay Vice President Sara Duterte? Gawain naman ata siguro di umano ng mag-amayan. Imagine nyo, mga minamahal, noong 2017, tinigil ni former President Duterte ang paglalathala ng kanyang SALN. But, ito yung nakakapagtaka, mga minamahal. Meron pong joint deposit account, itong si former President Duterte, at itong si former President, itong si VP Sara, at itong si former President Duterte ng 100 million taong 2014. However, mga minamahal, yung dineclare lang po nila sa kanilang SALN noong 2006 at noong 2014 ay umaabot lamang po ng 2 o 4 na milyon. So, di ba, binigyan tayo ng questionable, nasaan yung ibang milyon? Nasaan yung ganitong kalaking amount? Bakit yan lang yung dineclared ninyo? Di ba nasaan na napunta yung pera? Kung yung mayor pa nga lamang, mga minamahal, itong si former President Duterte at itong si Vice President Sara Duterte, ay grabe na po, gumalugad ng kaban ng bayan, how much more pa kaya nung naging presidente itong si former President Duterte? Kaya nga, di ba may narinig tayo, 51 billion ni Pulong, di ba? Tapos, pinaulanan ng confidential funds itong si Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa lamang. Imagine panahon ng pandemic, walang pera ang bansang Pilipinas, nagkabaon-baon tayo sa utang, lubog ang ekonomiya natin, pero tumatanggap ng 420 million yearly itong si VP Sara Duterte, at panahon ng pandemic, questionable din ang pagtanggap ni Pulong Duterte na humigit kumulang 51 billion. Diba, habang ang Pilipinas noon ay nagkanda ugod-ugod, hirap na makaakay dito sa ating ekonomiya, hirap for survival. Tapos malalaman natin merong napakalaking pera na maririnig natin na meron ang mga Duterte. Diba, hindi ba't nakakapagtaka yun, mga minamahal? So, alam niyo yung revelation na yan, yung unreported joint deposit of account ni Sara Duterte at ni former President Duterte? Gusto ko lang i-highlight sa inyo, mga minamahal. So, ano pa nga ba yung bago? Diba, kung marinig man natin itong issue ni VP Sara Duterte ngayon, patungkol sa kanyang confidential funds, na gumagawa na lamang sila ng mga pangalan para maitawid
'Diba? Na itong mga taong to ay tumatanggap ng pera galing sa confidential funds para sabihin na malinis ang kanilang discrepancy. So para sa akin mga minamahal, I think malinaw na ito ay malaking pambubudol and Sara Duterte is deserved to be impeached. Mahatulan ng convict. So huwag po natin kalilimutan ang real issue, mga minamahal, na itong si Sara Duterte, as of the moment ngayon nandoon sa The Hague, the Netherlands. I think mga minamahal, yung mga prosecutor ay parang naiimbir na din kay Vice President Sara Duterte. Kasi imagine nyo yung narrative nila ngayon, si Duterte, kinakawawa, si Duterte, ganyan-ganyan. Pero sa isang interview, inamin naman ni Sara Duterte na yung kanyang ama is inaalagaan naman pala ng maayos. So, 'di ba, sino ba naman yung hindi maiimbir na doon? Sinisiraan mo ang ICC, 'di ba, doon sa lugar nila at the same time, kapag mayroong nag-i-interview sa iyo, pinupuri mo naman. By the way, mga minamahal, natatandaan din pala ninyo na nauna na ding inilantad ng Philippine Statistics Authority, 'di ba? Na mayroon pong kaduda-dudang katangian sa confidential fund disbursements sa ilalim ng pangalawang Pangulo, which is si BP Sara. Kasi lumalabas na 1,992 ang sinasabing tumanggap daw di umano ng pondo. And lumabas sa talaan na yung 1,322 ay mga walang birth records. Tapos yung 1,456 walang marriage record. At yung 1,593 walang death records. So ngayon, ang tanong dito, anong klaseng payroll ito? 'Di ba? Imaginary? Meron namang ghost students, pati ba naman sa confidential funds, meron ding ghost na tumatanggap. Hindi na nga matukoy ni Sara Duterte kung saan niya ginastos ang confidential funds, pati ba naman ang mga pangalan, ginawa-gawa pa. Diba? Simpleng receipt lang ang hinihingi. Kasi sa confidential funds, mga minamahal, hindi naman yan detail by detailed. Receipt lang dyan ang hinihingi. Yun na nga lang yung katangi-tanging gawin sana ni VP Sara ang malinis yung record ng kanyang receipt. Hindi pa nagawa ng maayos. Kaya tingnan ninyo. Diba? Kaya dami-daming issue na kinakaharap itong ating vice presidente. Diba? Kaya ano pa nga asahan natin sa taong wala naman talagang credibility at puro paninira na lamang ang kanyang ginagawa para pagtakpan ang kanyang issue. Natatandaan ninyo, every time na pinapatawag siya sa hearing, meron siyang mga palusot na issue. Kung matatandaan din ninyo, pumunta siya doon sa Calaguas Island, pumunta sa Germany para manood ng concert ni Taylor Swift, para takasan yung mga issue na ipinupukol sa kanya, tapos nagpapaawa, nagpapa-victim effect. Tama ba yun? So ngayon, I think mararapat na lamang nasagutin ni VP Sara Duterte itong mga pangalan na to kasi hindi lamang mga chichirya na. May mga kamote na din. Kung noon, Piatos Gang, ngayon, Kamote Gang. Diba? Biruin nyo, may kamote, may mangga, tapos merong 5 dudong. Ano yun? Tapos yung 5 pangalan na yun, hindi pa nag-i-exist. Nakakaloka. Grabing pangluloko to, harap-harapan sa napakaraming Pilipino. I think Vice President Sara Duterte should be accountable sa isyong ito. Kailangan niyang sagutin. Hindi yung nagpapaawa effect, pa-victim effect. Itong si VP Sara. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.